Sa banal, sakdal at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na, mga kapatid. Atin pong awitin ang bilang 14 sa atin pong mga himnalyo. Kapatid kong mahal, huwag mong ikalungkot ang mga bigatin at mga pagsubok. Alalahanin mo ang Poong si Jesus. Hindi siya dumaing, buhay may malagot. Tibayan ang dibdib, huwag kang padadaig sa dalamhati't pag-uusig sa Diyos umibig. Kung ang buhay natin tigil ng himutok, huwag mong lilimutin dumulog kay Jesus. Di ka mabayaan sa Diyos ay malugmok nang ang pasayin mo ay maitaguyod. Tibayan ang dibdib, huwag kang padadaig sa dalamhati't pag-uusig sa Diyos umibig. Atin pong patuloy na sambahin, purihin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 82 ang atin pong susunod na awitin. O Jesus, akong manghalipin sa pagsamoy iyong lingapin sa pagkakasala ay linisin upang sa iyo ay mapiling ang puso kong bilanggo sa dusa. Nagit dahil sa
ginawa. Sakita ng dusang masaklap, kaluluwa ko, Jesus, ay yakap. Ang awit ng pusong naghihirap, dinggit naghihintay ng lingap sa aking paligid. Namamasdan ang mga balakid sa buhay. Kaya Jesus, ako'y huwag bayang nang dahil sa sala'y mamatay. Ilingap sa akin ang iyong awa, Jesus, na luhang mapagpala upang sabihan akong Aba, magamit ng tanging paglaya. Purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Puling awit, mga kapatid, 170 sa atin pong mga himnaryo. Sa malwalhati mong tahanan, O Jesus, na luhang banal, sa iyo'y bigyan ilalang mga dalangin at awitan. Sa Espiritu'y sumasamba sa pangalan mo, aming Ama. Ngayon mo'y tila tawagan ka ng
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga una sa lahat, ang pagliligtas ay Kinakailangan pong magpasimula sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasambahay at kamag-anakan sa laman. Charity begins at home. Ito po ang nais ng ating Panginoong Hesukristo, na tayo pong lahat magpapasimula sa atin munang mga sariling kaluluwa, at pagkatapos sa ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at sa lahat po ng mga tao na nagnanais ng buhay na walang hanggan. Kaya nga binabati natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay. At sa umaga pong ito, ang ating mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa lahat ng ating mga kaibigan na walang sawa
nakikipagkaisa sa atin sa tinatawag na pamamagitan po ng internet. Marami po ang sa atin ay nakikipagkaisa, bagaman hindi natin nakikilala kung sino-sino sila. Marami po ang naroon sa Pilipinas, meron din po tayo sa Europa, sa Asia, sa Hapon, sa Japan, hanggang sa maliliit na isla ng Samoa, at sa iba't ibang panig ng sanglibutan, maging sa Saudi Arabia, meron tayong mga kababayang mga Pilipinong nagbubukas ng ating internet propagation at ng ating mga pagsamba at ng ating mga awitin sa imno. Araw-araw po ay nakikita ko na dumarami ang bilang ng nakikipakinig, nakikipag-aral ng mga banal na gawain ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Salamat sa Panginoon Diyos. Tunay po, katulad po ng kanyang sinasabi sa Mateo 24:14, kung hindi po ako nagkakamali, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan. Ipangangaral. Hindi naman sinabi ng Panginoon na tatanggapin ng lahat ng mga tao sa buong mundo ang ebanghelyo ng kaharian ng langit o ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, ipangangaral na kung liliwanagin, makakarating sa lahat ng bansa sa lupa. Mayroong iglesia ng Diyos. Iisa iglesia, binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Sa tanggapin man nila o hindi, darating na po ang pagkagunaw ng sanglibutan, ang araw ng ikalawang pagparito. Kaya po dito'y nakikita natin, kung ang maraming relihiyon na nagpapakilalang sila po ay kilala na sa buong lupa, katulad nga po ng iglesyang kinagisnan, yung iglesia ng mga tao, iglesia ng dating daan, kung ano-anong mga pangalan ng iglesia, na hayag na kilala na sa buong mundo. Pero hanggang ngayon po, mga kapatid, wala pa ang tinatawag na paghuhukom. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang katawan ni Kristo na ating pinagsasama-samahan, ang iglesia na hindi salapian, ang iglesyang nagtuturo ng katotohanan, ito po ang hinihintay na lamang ng Panginoong Hesus na marinig sa buong lupa. At kapag naganap na yon, makikita na natin ang kanyang pagparito magmula doon sa kanyang kaharian sa langit. Ang Panginoon din ang bababa. May pakakak ng Diyos, may tinig ng Arkanghel, unang Tesalonica 4:16. Mga kapatid, ang wika ng mga banal na kasulatan. Kaya nga sa ganitong pananampalataya, mga galak tayo. At hanggang ngayon, binubuhay pa tayo. Hanggang ngayon, may pag-asa pa. Habang may buhay, meron pa tayong pag-asa. Kaya samantalahin natin ang panahon. Sa linggo pong ito, ihanda na po nating muli ang ating mga kaluluwa, ang ating puso, isipan. Italaga natin ang araw at oras na ito sa ating banal na paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Aawitan muna muli natin siya ng isang maikli at may spiritong awitin. Numero 51, unang estropa at koro po lamang. At sa pangalan ng Panginoon, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Hihingi tayo ng kapatawaran. Hihingi tayo ng gabay at ng pamamatnubay bago tayo makinig ng kanyang mga banal na aral. Tatayo tayo, mga kapatid. Kung sa kabuhayan
Galing papagtaguin puso mo ang isip. Alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin. Utos niya iyong sundin sa buhay mo. Dalahin pagpapalat biyaya'y alalahanin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang nag-iisang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal, sa linggo po ng umagang ito, pagkatapos po na kami po ay muling mag-awitan ng mga pag-aawitang bunga ng aming mga labi, ipinailang lang po namin sa iyong banal na kaitaasan, na bagaman hindi po marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig, sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Masusumpungan mo po muli kaming mga mag-aanak, magkakaibigan at mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Bagaman ang marami sa amin ay nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang, hindi po namin ikinakahiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, naririto po, Ama, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Nangangayupa pa kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Ipinaabot namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa maraming mga araw na patuloy mo pong pinalipas sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid, na hindi mo po binawian ng buhay ang sino man sa amin. Salamat po, patuloy mong pinadadalhan kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, at dumaan man sa aming mga kinaroroonan ang malalakas na ulan, ang mga bagyo, mga lindol, at iba't ibang mga kadalamhatian. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo na kapag kami ay nananalangin, tinatanggap mo po ang aming mga panalangin. Hinihipo mo at dinadalaw kami, Panginoon. Binibigyan mo po ng lunas ang lahat ng aming mga suliranin. Hindi mo kami ipinaubaya sa anumang kapindakanan. Salamat, patuloy mo kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Lalo mo pong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at dinaragdagan ang aming mga pananampalataya
na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mo po at napaka-makapangyarihang pangalan mong Kristo Jesus. Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon po naming Jesus, nababatid po namin hindi mo tinatanggap ang paninikluhod, ang pananalangin at ang mga pagsamba ng mga taong nababahiran ng karumihan nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Sa araw po ng linggong ito, Panginoon, nakikiusap po kami sa iyo. Alalahanin mo po sana ang pangalan mong Diyos at Kristo Jesus na ikinintal mo sa kaibuturan ng aming mga puso at mga kaluluwa nang kami po'y magsitanggap ng banal na bautismo ng aming sampalatayanan ang iyong ebanghelyo sa loob po ng iyong banal na iglesia. At huwag mo sanang kalilimutan, Panginoon, ang aming mga mumunting mga gawang kabanalan na sa umaga pong ito, ituring mo na lamang po ang lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan sa nakalipas na araw, taglay ng aming kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, taglay po ng ang marami sa amin nasa kanila pang mga kabataan, na sanhi ng kamuraan ng kanilang mga puso't isipan, hindi pa po natitimo sa kanilang puso at isipan ang matuwid na paraan ng mga banal na pagkatakot at mga paglilingkod sa iyo. Alalahanin mo sana, Ama, kami man dumaan sa aming mga kabataan, kami man naging mga masasama mong mga anak noong araw, dadapwat salamat sa iyo, kinahabagan mo po kami, pinatnubayan, kinandili, pinalaki. O sa umaga pong ito, sa kabila ng aming mga patuloy na pagtanda, salamat po, nakapaglilingkod pa kami sa iyong banal na iglesia. Gayon dinawa naman ang ipagkaloob mo po sa lahat ng aming mga anak, mga manugang mga po na meron pang mga kabataan. Patawarin mo po sila, patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa aming mga nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, hindi kami humihiling sa iyo, nabigyan mo po kami ng kayamanan, ng kapurihan, at ng mga kalayawan nitong magulot mandarayang sanglibutan, na hindi po namin madadala sa ilalim ng aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin, panatilihin mo nawa kaming nakapanunuluyan, nakapaglilingkod, nakapag-aawitan pa at nakakarinig pa ng iyong mga banal at dalisay mong mga palatuntunan. Maawa ka po sa amin, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. At sa umagang ito, Panginoon, isinasamot ipinakikiusap namin, huwag mo sanang pababayaan kaming lahat. Kung papaano sanang sa dakong ito sa Los Angeles na pinagdalan mo sa iyong mga hamak na lingkod, hindi mo kami iniiwan ng iyong makapangyarihang paningin. Gayon dinawa ang ipagkaloob mo sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga po at mga mahal sa buhay. Sana'y patuloy mo, Panginoon, nakakandilihin at iingatan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Theophilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul, Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. At hindi mo rin pababayaan sina Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Shannon, si Analira, gayon din naman namin Diyos si Jacob Gonzales, si Brian Guanzon, lalong-lalo na nga po si Lolita, si Susan, si Lengleng, si Jingjing, si Fe, si Adora Aquino,
si Pido at si Victoria Malangkes. Salamat po hindi mo pinabayaan sa malalakas na daluyong na dumaan sa kanilang bayan sa Samar, Leyte. Idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, na hindi mo rin po pababayaan. Panginoon po naming Jesus, tutulungan mo po si Rosemary, si Flor, at hindi mo rin po itutulot sa anumang mga kapahamakan ang kanilang mga asawa, mga anak, mga mahal sa buhay, maging ang bawat loob at labas ng kanilang mga tahanan. At ipinapanalangin namin kami na patuloy ng tumatanda, nanghihina, sinasapit pa ng sari-saring karamdaman sa katawan. Hihipuin mo po kami, Panginoon, daragdagan ng marami pang mga araw. Gayon din po ang ipagkaloob mo, Panginoon, kay kapatid na Rosita na aking kabiyak, kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Glenda, kay kapatid na Concepcion Tenedero na siyang pinakamatanda sa amin. Iingatan mo po at pagkakalooban pa ng maraming kagaling at kalakasan. Huwag mo rin sanang pabayaan, Ama, si Florodator, si Robert at Mercedita Heine, si Rogelio Gonzales, si Abelino Gonzales at si Expectacion Valencia. Gayon din po si kapatid na Olivia Raimundo at Mirna Gonzales. Ama, sumasampalataya kaming dinirinig mo po ang aming mga pananalangin at kami po sa umagang ito'y muli mo pong pakakainin ng iyong mga banal na aral sa pagkasangkapan mo po sa bibig ng iyong hamak na lingkod. Ilagay mo sana sa kanyang labi ang iyong mga banal na salita at naway langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan kung mapakinggan ng lahat ng iyong mga anak. Tanggapin nilang walang pag-aalinlangan. Ikaw nga ang aming Panginoong Jesus hanggang sa huling araw na ito. Patuloy na pumapatnubay, gumagabay sa amin sapagkat ikaw lamang ang ulo ng iyong banal na iglesia, ang nag-iisang rabay, guro, pastor, obispo, saserdote ng aming mga kaluluwa, ang aming nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo. Ama naming Diyos, sinasampalataya na namin sa pangalan mong Kristo Jesus. Ito po ay iyong dinirinig at ipagkakaloob at ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat mula ngayon magpakai-kailanman. Amen. Atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magpapasimula na. Buksan po natin ang Genesis sa kanya pong pangkat ika-6 at talatang ika-6. Ito po ang ibig ng Panginoong Jesus na ating maliwanagan. Babasahin ko po upang tayo ay kanya nang maturuan. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Dito po merong ipinakikilala meron pong nagsisi. At ang nagsisi, hindi po tao. Tayong mga tao, nalalaman natin, pag tayo nagkakamali, nakagawa tayo ng masamang-masama, nagsisisi tayo. Yung tinatawag na, yung pagsisisi natin, bakit ako nagkamali? Bakit ako nagkasala? Bakit ako sumapit sa ganito? Yan ang pagsisisi sa atin ng mga tao. Pero dito, kunan ninyong pansin, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Para bagang ang Diyos, katulad lang nating mga tao. Tandaan ninyo yung salitang pagsisisi, kahit na po sa Bibliang Ingles, basahin natin, King James Version, 1611 version. And it repented the Lord. At nagsisi ang Diyos that He had made man on earth, and it grieved Him at His heart. Sa mga tuwid, dito, para bagang ang Panginoong Diyos na lumalang sa ating mga tao, nagkakasala. Ayan, kapatid na si Rino.
Bakit sinasabi ng Biblia ang Panginoon Diyos nagsisi? Sa makatwid, ang Diyos ay nagkakasala. Kaya nga po natin ibinangon ng Panginoong Jesus ang Arading ito, para turuan tayo. Ano nga po baga? Ang ibig ituro sa atin, sa ating mga tao, ng salitang magsisi. Mga kapatid, tulad sa English, repent. Nang buksan po natin ang tinatawag na diksyonaryo, ito po ang sinasabi. What is repentance? To feel remorse, contrition, or self-reproach for what one has done or failed to do. Sa Tagalog, ang repentance o pagsisisi ay isang damdamin na panghihinayang at sana ay maibalik ang nakaraan. Sa makatwid, yung palang repentance, ayon sa ating mga tao, yun ang nalalaman natin, yun ay binabanggit natin kapag tayo'y nagkakasala. Pagka nagkamali tayong mga tao, at nalalaman natin ang lahat ng tao ay nagkakamali, nagkakasala. At nasasambit lang nga sa atin, magsisi ka, baguhin mo ang iyong mga masasamang mga gawa. Para ikaw kung talagang liliwanagin, makabalik sa gawa mong mabubuti. Magsisi ka, itigil mo na, huwag mo nang uulitin pang muli. Dadapot yung palang repentance, isang pagpapakahulugan, salita na panghihinayang, nanghihinayang. Sa makatwid, hindi porke sinabing nagsisi, ang tao nagkasala na. Kaya nga pinag-aaralan natin, hindi porke sinasabing nagsisi ang Diyos nagkasala ang Diyos. Hindi po nagkakasala ang Diyos. Kailanman hindi maaaring magkasala ang Diyos na lumalang sa atin. Kaya nga anong paliwanag ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Buksan natin ang aklat ng mga gawa. Una muna, paano pinatutunayan ng mga apostol na yung salitang pagsisisi para nga tigilan na ng tao yung kanyang pinagkasalanan. Basahin natin, 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatwid, ang tinatawag na pagsisisi, ito po upang tayo po ay huwag nang magkasala pang sapagkat tinan ninyo, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad. Sa pamamagitan ng pagsisisi, mapapatawad ang ating mga kasalanan at ang isang paraan nga, at dito ito'y spiritual na kinakailangan yung tinatawag na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at immersion underwater baptism. Yun ang talagang literal, letra por letra, kaparaanan para yung nagawa mong kasalanan mahugasan saan? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa San Mateo ng ating Panginoong Jesucristo, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya. Kailangan may sasampalatayanan. Paano ang pananampalataya? Romanos 10:17, makikinig muna tayo ng ebanghelyo, kamukha ng napapakinggan ninyo ngayon sa araw at oras na ito. At pag kayo sumampalataya, tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, binyagan ka sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at Espiritu Santo. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus ang dako na kailangang paroonan ng tao. Ito po ang bago, ang buhay na daan. Hebreo 10:20. Ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan, dito matitigil, dito mabubura, dito maalis ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa makatwid,
Ang pinag-aaralan natin dito yung salitang pagsisisi. Yung pagsisisi talaga sa ating mga tao, kailangan po maalis yun. Kumbaga sa buhay natin, sa sanglibutan ito, kapag tayong mga tao nakasira ng batas, nilabag natin ang batas ng gobyerno, meron tayong kasalanan sa gobyerno, nakarecord po yun. At sa pagsagana nga ng katalinuhan ng tao na imbento ang computer, ngayon po, nagkasala ka sa Pilipinas, nakarecord po sa Interpol yun, International Police, kahit saan ka pumunta, nakarecord yung kasalanan mo. Hindi po yun mabubura. Kahit na pumunta ka sa Amerika, pumunta ka sa Russia, sa China, pagka ipinasok ang pangalan mo sa computer, doon sa tinatawag na Interpol Police o International Police Organization, walang kasalanan mo na hindi mabubulgar, lalabas at lalabas. Datapwa sa atin, mga magulang, kung tayo nagkasala, kasalanan laban sa Diyos na espiritual na kasalanan. Kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun po, mabubura ang ating mga kasalanan. Ang wika sa Isaias 1:18, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, simpula man ang grana, papuputiin ko kayo na tulad sa bagong paligo na mga balahibo ng tupa. Papuputiin ko kayo, lilinisin ko kayo, at kung ano ipanlilinis ng Panginoon, 15:3. ng San Juan, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalta. Sa makatwid, yung tinatawag sa ating mga tao, pagsisisi, talaga pong nagkakasala tayo. Pero sa Diyos, hindi po ang ibig sabihin nagkasala ang Diyos, sapagkat dalawa nga po ang ibig ipakilala ng salitang repentance. Yung una, tapusin na natin ang mga kasamaan, ang mga kasalanan. Ang ikalawa, yung panghihinayang. Mga iginagalang ng mga kapatid. Sa makatwid, hindi po nagkasala ang Diyos. Hindi po kailanman magkakasala ang Diyos. Tunay ba yan? Tunay ba na ang Diyos ay hindi nagkakasala? Kaya dito ipinaliliwanag sa atin ng Diyos kailanman. Kung binanggit na nagsisi ako, nanilalang ko ang mga tao, mga kapatid, hindi ang ibig sabihin nagsisi ang Diyos. Nang hinayang. Nang hinayang. Bakit nilalang niya ang tao? Kung bakit nga po panghihinayangan ng Diyos Mga kapatid, sapagkat sa lahat ng nilalang ng Diyos, unang-una, sa tao ang Diyos nagtrabaho. Nang nilalang ang araw, ang buwan, ang mga bituin, nang lalangin ang mga halaman, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga isda sa mga wikanga, dagat at sa mga ilog. Nang lalangin ang lahat ng mga bagay, salita lang. Pero nang lalangin na ng Diyos ang tao, ang Diyos po bumaba sa lupa, kumapal ng putik, nilagyan pa niya ng anyo ng kanyang sarili, hiningahan pa niya ng hininga ng kanyang sariling hininga ng buhay, kaya ang tao naging kaluluwa na may buhay, datapwat. Ano ang ginawa ng mga tao? Malakias 3:7 o 3:9, panahon pa ng inyong mga magulang, nagsilayo na kayo sa akin. Panahon pa ng inyong mga magulang, panahon pa ng inyong mga ninuno, hindi na ninyo tinalima ang aking mga palatuntunan. Alam naman natin, ang Diyos Diyos na mapanibuguin. Exodus 20:5. Basahin ninyo. Napakaseloso ng Diyos. Sa halip na ang Diyos ang sambahin at luwalhatiin ng mga tao, gumawa sila ng kanilang mga sariling mga Diyos-Diyosan. Kamukha nga po ng nangyayari ngayon. O yung nangyari na naman sa ating inang bayan. Pinakamalakas na bagyo daw sa buong lupa na napasulat sa kasaysayan ng sanglibutan, yung Yoleng. Katakot-takot ang mga Pilipinong nawala ng bahay, nasiraan at nangamatay. Bakit? Nakikita naman natin sa TFC channel Pag umaaraw ng konti, magmula dyan sa tinatawag na, tinatawag na ati-atihan, magmula dyan sa Negros, sa Cebu,
sa Bohol hanggang sa Mindanao. Umaraw lang ng konti, mga magulang at mga kapatid. Makita mo na yung mga prosesyon ni Birhen Maria, ni Santo Niño, at ng kanilang mga, para tayong mga galing sa Afrikang hindi ko maintindihan. Ati-atihan dito, ati-atihan yan. Hindi nyo nalalaman, nagagalit ang Diyos sa inyo. Sinabi nga ng Diyos kay Jeremias, huwag mong ipanalangin. 7:14 hanggang 18, huwag mong ipanalangin. Hindi mo ba nakikita kung bakit? Naghahanda, nagpuprosesyon, mga magulang sa mga lansangan ng Jerusalem at sa Huda ang aking mga anak upang ihandog sa reyna ng langit. At ang wika ng Panginoon Diyos kay Ezekiel 14:14, sa araw at sa oras na magpadala ako sa kanila ng tinatawag na kagibaan, kahit na naroroon si Nunong Noah, si Job at si Daniel, hindi magliligtas ng sino mang tao, maging ng anak na lalaki o babae man. Bakit? Hindi sila makapagliligtas. Ang sarili lamang nila ang maliligtas dahil sa kanilang mga katwiran. Kaya ngayon ang nangyayari. Nagsisi ang Diyos kung bakit nilalang ang mga tao. Kaya nga nung panahon ni Nunong Noah, ginunaw niya. Walang iniwanan ang panahon ni Nunong Noah sa panahon natin, 2013, mga huling araw na ito, gayon din. Gayon din, mga magulang, kaya maging sa huling araw na ito. Ayon kay Propeta Daniel, ang salita ng Diyos sa kanyang 9:26, ang katapusan ng sanglibutan ay mga baha, mga digmaan, kagibaan itinalaga na, mga lindol, katakot-takot na mga kalunos-lunos at nakakatakot na mga mangyayari sa lupa. Bakit? Nagsisi ang Diyos, nila lang tayong mga tao. Pagka ang tao masarap ang buhay, hindi nakikilala ang Diyos Kamukha yung yoling na yan. Gayon din, nung tinatawag na Ondoy, makita mo namatay yung asawa, inanod yung mga anak, nagiba ang bahay, ang mga ari-arian, nawala na lahat. Tapos makita mo yung mga ina ng tahanan, dala-dala si Birhen Maria, dala-dala si Santo Niño, dala-dala Rosario, dala-dala kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. Namatay ho ang asawa ko, namatay, mga anak ko namatay, bahay namin nagiba, salamat na lang. Si Birhen Maria nailigtas ko. Paano matutuwa ang Diyos sa inyo? Kaya nagsisisi ang Diyos kung bakit nilalang tayong mga tao. Mabuti pa si Birhen Maria, sinasambat pinupuri ninyo. Kailanman hindi narinig sa mga taong iyan ang paglilingkod kanino? Sa tunay na Diyos. Kaya napakasama. Napakasama ng mga tao. Ang ibig ipakilala ng ating paksa, nagsisi ang Diyos. Kung bakit nilalang niya tayong mga tao. Kaya nga ang wika ng Panginoon, mabuti pa ang mga hayop. Mabuti pa yung mga baka. Nakikilala nila ang kanilang mga amo. Alam nila kung saan sila uuwi. Ang ibig sabihin, mabuti pa yung mga hayop, nakakakilala sa tunay na Diyos. Tayong mga tao, hindi. Nagsisi ang Diyos. Ano ang katunayan? Na yung salitang nagsisi ang Diyos hindi dahil sa siya'y nagkasala. Buksan natin, aklat ng mga bilang. 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi tulad ng anak ng tao na magsisisi. Kaya, ang Diyos, pag sinabi niyang nagsisi siya, hindi katulad dating mga tao. Tayong mga tao, pag ating nagsisi tayo, pag binigyan ka na ng Diyos ng karamdamang ayaw ng gumaling, pag binigyan ka na ng Diyos ng kasakunaan, pag binigyan ka na ng Diyos ng ilang mga araw na lang at kukuhanin na ang iyong buhay at saka ka magsisisi. O, hindi ba totoo yan? Nung malakas ka, ano ginawa mo? Babae rito, babae dyan. Kasino rito, kasino dyan. Party dito, party dyan. Hindi ninyo naaalaala ang Diyos. Hindi ninyo pinasalamatan man lang. Nagsisi ang Diyos. Bakit? Nilalang niya ang mga tao na hindi kumikilala sa Kanya. Yan ang ibig lang ituro ng salitang ito. Ang Diyos kailanman hindi nagsisisi. Nakatulad ng pagsisisi nating mga tao. Nakita na ninyo? Ang wika 23:19, aklat ng mga bilang, isulat ninyo sa inyong bahay-bahay.
Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Hindi kailanman na sumpungan sa kasinungalingan. Maging nang siya'y magkatawan tao, ang Panginoong Jesucristo kailanman hindi nagsinungaling. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na nagsisisi. Hindi tao. Mga kapatid, talagang ang tao, pag sinabing nagsisi, talagang masama ang nagawa niya. Pero ang Diyos hindi. Ngayon, talagang walang katulad ang ating Diyos. Exodus 15:11. Sino ang gaya mo, o Panginoon? Sa mga Diyos, sino ang gaya mo? Maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan, walang katulad ng Diyos. Ngayon, meron po ba naman na sinasabi ang Biblia na hindi nakapagsinungaling o nagkasalaman? Magandang tanong ito. Sa kasaysayan po ng Biblia, uulitin ko, ang sermon natin sa is ng Genesis. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa. Naliwanagan natin, hindi nagkakasala ang Diyos. Ang tao, lagi tayong nagkakasala sa nalalaman natin at hindi. Ginagamit natin yung nagsisi, kapag kadalasan nga huli na. Pag masyadong napindakanan na tayo, nagsisi ka. Kaya lang, it's too late. Paano ka magsisisi kung malapit ka ng mamatay? Nang mabigat na karamdamang hindi gumagaling. Winasak na ang bahay mo, inanod na yung asawa mo, inanod na ang mga anak mo, namatay na lahat. Nakita mo, nakabalot na sa body bag, naroon na sa kalye. Kamukha nakikita natin diyan sa Typhoon Yuling, mga kapatid, ang daming tao nasa patay, nakabalot sa body bag, sa kalye, ni hindi na nga mabuksan sa baho. Paano ka pa magsisisi na wala na ang mga mahal mo sa buhay? It's too late! Kaya dito tinuturuan tayo ng Diyos. Paano maiiwasan natin itong salita sa mga tao para huwag tayong magsisi? Kung ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali, nagsisinungaling o nagkakasala, at kung sinabi man niyang nagsisi siya na nilalang niya ang tao dahil nang hinayang nga sa mga tao sayang! Ginawa pa naman kita sa aking larawan at hindi kita ginawa na parang robot. Binigyan kita ng sariling pag-iisip. Binigyan kita ng sarili mong wika nga, pagpapasya. Binahaginan kita ng hostisya. Binigyan kita at binahaginan ng pag-ibig. Binahaginan kita ng kapangyarihan. Kaya kayong mga tao, kayo ang Diyos ng mga hayop, ng mga halaman, ng mga bagay na mababa sa inyo. Pakatapos hindi naman ninyo ako pinaglingkuran, nagsisi ako, nagsisi ang Diyos. Bakit ba nilalang ko pa kayo ngayon? Kung ang Diyos hindi nagkakasala, at ang tao ay nagkakasala, meron ba naman tao na hindi nakapagsinungaling o nagkasala kailanman? Basahin natin. Hayaan ninyo ang Biblia ang sumagot. Ayon po kay Propeta David. Basahin natin. Aklat ng mga awit, 116:11. Aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Lahat po ng tao, sinungaling. Pag sinabing lahat ng tao ay sinungaling, sa makatwid, walang tao na hindi nagkakasala. Lahat ng tao ay sinungaling. Pinatunayan ba ito sa bagong tipan? Buksan ninyo ang Romanos 3:18. Ayon naman po kay Apostol Pablo, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nagsasaliksik. Walang natatakot. Ang bawat isa lumakad sa kanilang mga sariling daan. Ang lahat ng tao ay bulan. Ang lahat ng tao ay sinungaling. Ang lahat ng tao ay masasama. Mga hindi tapat sa tibana. Ang wika ng mga talata, kayo na magbasa sa Romanos, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18. Mga kapatid, talagang lahat ng tao nagkakasala. At ang wika pa man din, 3:23 ng Romanos, walang taong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin, walang tao na nang buhayin sila, ipanganak sa lupa, na ingatan yung kanilang kaluluwa na mabahiran ng anumang kalikuan.
hindi nakaabot sa kaluwalhatian o kabanalan ng Diyos. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Sino po ayon sa Biblia? Eto na, makinig tayo. Sino po ayon sa Biblia ang isa? Meron bang makikita at mababasa sa Biblia na nagsasabing nagsasaysay siya ng katotohanan, na kung liliwanagin, kailanman hindi siya nagsinungaling? Buksan natin ang San Juan 8:40. Maganda po ang ating pag-aaral. Dadapot pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ang nagsasalita rito ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang kalagayan ng Panginoon nang salitain niya ito? Siya po ay mukhang tao. Kaya nga ang sabi niya sa mga Hudyo, dadapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao sa inyo, sa mga Hudyo, nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. At ito'y hindi ginawa ni Abraham. Alin ang hindi ginawa ni Abraham? Yung pagtatangka na patayin si Kristo Jesus. Ako sa inyo tao. Ang wika ng Panginoon, no? Nagsasaysay ako sa inyo ng katotohanan. Narinig ko sa Ama. Ito'y hindi ginawa sa akin ni Abraham na inyong ama. Meron palang mukhang tao. Mukha, nasa kalagayan tao nga. Kaya tao at ang wika ng Panginoon, sa inyo ng mga Hudyo, ako'y tao. Totoo naman yan sa huling araw na ito, may mga iglesia, di ba? Iglesia ng tao. Iglesia raw ni Kristo, pero ang pagkakilala kay Kristo, nitong mga iglesia ni Kristo, si Kristo'y tao. Sino ang tinukoy ng Panginoon? Mga Hudyo. Kaya sa inyo ng mga Hudyo, ako'y tao. Nagsasaysay ako ng katotohanan na napakinggan ko sa aking ama. Yung ama ko perfecto. Sakdal, walang kasalanan. Hindi magsisinungaling. At yun ang sinasabi ko sa inyo, sa makatwid. Dito ang kinukuha natin, merong isang anyo ng isang tao, nagsasabing hindi siya nagkakasala. Sino yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Ano ang dahilan at bakit nga ang Panginoon Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto? Paano nga naging kamukha ng isang tao? Buksan ninyo ang Pilipos 2:5-10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tama katwid, ang tinutukoy natin dito, yung Panginoong Hesukristo na nasa anyo at mukhang tao ang Diyos ay walang laman, walang buto. Pero sinabi ng Panginoong Hesukristo, sinasaysay niya katotohanan, hindi siya nagsisinungaling. Sa makatwid, wala siyang pagkukulang, walang pagkakasala, at yung isinasaysay niya, kung ano yung napakinggan niya sa Ama, itinuturo niya sa mga Hudyo. Pero sa mga Hudyo, pagkakilala ng mga Hudyo sa kanya, siya'y tao, dahil anyo ng isang tao. Bakit niya? Naging anyo ng isang tao ang Diyos na Espiritong tunay na tunay, walang laman at walang buto. Filipos 2:5-10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inari na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kunin niyo yung salitang pagkapantay. May kapantay ba ang Diyos? Wala. Ilan ang Diyos? Ang Diyos ay iisa. Walang kapantay ang Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano ang ginawa niya? Hinuban! Hinuban! Amen. Yung pagka-Diyos ni Jesus, hinubad niya. Kaya nga nang mahubad na ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin. Napakaganda. Nakitulad sa mga tao, kaya kamukha ng tao. Nakitulad sa mga tao. At nasumpungan sa pagiging alipin, naging masunurin, naging tapat hanggang kanyang kamatayan doon sa bundok ng Kalbaryo. Mga kapatid, sa makatwi, yung mukhang tao na ayaw tanggapin ng mga Hudyo,
na siya ang wika'y nagsasabi ng katotohanan, hindi siya maaaring magsinungaling. Yung sasabihin niya galing sa kanyang Ama. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sakdal, hindi marunong magsinungaling. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya, lumagay sa kalagayan ng isang tao, kaya mukhang tao. Paano pinatutunayan na bagaman mukhang tao, siya pa rin ang Diyos? Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit. Kung merong pang ibang Diyos sa langit, luluhod yun kay Kristo Jesus. Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Isipin niyo yan. Sabagat yung mukhang tao na yon, siya mismo ang Diyos, kailanman hindi magsisinungaling. Siya po ay hindi kailanman nagkakasala. Ayon sa ating mga pag-aaral, mga taga-pakinig po natin. Kaya nga nang mapakinggan ito ng mga Hudyo, ano sinabi? Wala ka pang 50 taon, sasabihin mo. Siguro nung salita ito ng Panginoon, hubigit kumulang anyo 31 o 32 nung magpasimula siyang mangaral ng Ebanghelyo. Nang mapakinggan ito ng mga Hudyo, pupukulin siya ng bato. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ikaw sinungaling. Wala ka pang 50 anyo, sasabihin mong nakilala ka at nakita ka ng aming ama na si Abraham. Daang-daang taon ang pagitan ni Abraham sa iyo. Ikaw kabata-bata mo, kailan ka lang ipinanganak Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ituloy natin. 8:56. Ito po, pakinggan po natin ayon sa mga sinasabi ng Biblia. Sa Bibliang Ingles, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said the Jew unto him, thou art not yet 50 years old, and have thou seen Abraham? Natuwa ang inyong amang si Abraham, na makita niya ang aking mga araw, at nakita niya, at siya'y natuwa. Nang magkagay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos, at sasabihin mong nakita ka ng aming ama na si Abraham? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, 58, ng 8 rin, ng Juan. Sinabi sa kanila ni Jesus, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham, ako nga. At yung ako nga na yon ang nagpakita kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Nang makita ni Moses ang isang naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok, mga kapatid at mga magulang, lumapit si Moses at sinabi sa kanya, lalagablab na punong kahoy, lumapit ka, hubarin mo ang tsineras mo, ang dakong ito'y banal. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac, ni Jacob. Isusugo kita kay Paraon sa Ehipto. At sinabi nga ni Moses, susugo mo ako sa Ehipto. Anong pangalan mo? Kung tanungin nila ako, sino ang nagsugo sa akin? Sabihin mo sa kanila, ako, yaong ako nga, isinusugo kita. Sabihin mo sa kanila, ng Diyos ng pangalan, ako, yaong ako nga. Kaya nga yung inyong amang si Abraham, nakita niya ang aking araw, mga kapatid. At bagaman wala pa akong 50 anyos, siya nga ang Diyos Pwede siyang magkatawang tao, kamukha ng pagpapakita niya sa mga Hudyo. Pwede siyang magkatawang punong kahoy na naglalagablab, na hindi natutupok. Kahit anong anyo, pwede niyang gawin. At pag sinasabi ng Biblia nagkatawang tao, sa makatwid hindi tao. Bakit? Siya nga po ang Diyos ngayon. Mga huling katanungan po natin ay ito. Alin po ang tunay nga na pinagsisihan, pinanghinayangan ng Diyos? Sapagkat binanggit ko sa inyo kanina, sapagkat ang Diyos ay seloso, hindi na ibigay ng mga tao yung pag-ibig o paglilingkod na dapat ginagawa ng mga tao sa Diyos. Na hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos, na hindi tayo maglilingkod sa larawan, hindi tayo gagawa ng mga eskayola, ng ginto, ng pilak na may larawan ni Birhen Maria, ng mga santo, ng mga santa, ng mga patay na mga tao. Totoo ba yan?
Ano nga ang tunay na pinanghinayangan ng Diyos? Buksan natin, Genesis 5:21. At nang si Enoch ay nabubuhay na ng 65 taon, siya'y naging ama ni Metusela. Tinatagalog ko po, galing sa Ingles, para huwag tayo masyadong humaba. At pagkatapos nga na siya'y maging ama ni Metusela, si Enoch ay lumakad ng buong katapatan na kasama ang Diyos. Sino ba si Enoch? Si Enoch po, isang tao ordinaryo. Kamukha ko, kamukha ninyo. Ordinaryong tao. Hindi siya espesyal, hindi siya anghel. At dito'y makikita ninyo kung bakit nang hinayang. Kung bakit nang hinayang ang Diyos na nilalang niya ang mga tao. Itong si Enoch, nang siya po ay may 65 taon na, ay naging anak niya si Metusela. At pagkatapos nga na maging anak niya si Metusela, which is he is 65-year-old, si Enoch lumakad ng buong katapatan na kasama ng Diyos. Pagkatapos ang wika, for 300 years sa loob ng 300 taon. Isipin ninyo yan, alam po ninyo nung panahon na yon, umaabot ang tao hanggang 900 years up to 1,000. Humigit kumulang, ayon sa banal na kasulatan. Isipin ninyo, nang 65 years old na si Enoch, naglingkod siya sa Diyos, hanggang siya maging 300 years old siya, hindi siya lumiliko ng landas. Si Enoch kailanman hindi nakalimot sa paglilingkod sa Diyos. Ano nga ang ginawa ng Diyos? Ito ang ipinakikilala. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Sa lahat-lahat ng buhay ni Enoch, siya nabuhay hanggang 365 taon. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God had took him away. At pagkatapos nabuhay si Enoch hanggang 365 taon at hindi na siya nakita, sapagkat lumakad siya ng buong katapatan kasama ng Diyos. Tinangay siya ng Diyos. Anong kukuhanin natin dito? Anong naging dahilan at pinanghinayangan ng Diyos? Nilalang niya ang mga tao. Ibig ng Diyos ang lahat ng tao maging katulad ni Enoch. Isipin mo nung panahon nila, akala ba ninyo kukunti pa ang tao noon? Ba, milyon-milyon na rin. Mga kapatid, marami na rin mga tao noon pa. Marami na rin mga tao. Pero pinanghinayangan niya. Nilalang niya ang lahat ng mga tao. Milyon-milyon ng mga taong patuloy niyang pinalalago sa lupa. Pagkatapos isang tao lang ang lumalakad ng buong katapatan sa mga utos ng Diyos. Kaya nanghihinayang siya. Mga kapatid, ngayon, meron pa bang ibang tao na lumakad din na kasama ng Diyos? Ayon sa Biblia, pagkatapos po ang 100 taon, magmula kay Enoch hanggang panahon ng paghahari, mga kapatid at mga magulang, na ang bansa ng Israel ay ginawa ng malaking bansa doon sa lupain ng Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata. Natatandaan ninyo, itong panahon ni Enoch, wala pa ang bansa ng Israel niyan. Isipin nyo, ilang daang taon, 1,000 taon, pagkatapos iisang tao lang ang Enoch na ito, na lumakad ng buong katapatan kasama ng Diyos. Kaya tinangay na siya sa langit ng Diyos. Meron pa bang iba? Pagkatapos ng 100 taon, nang meron ng bansa ng Israel, meron pong isang lalaki. Sino ang lalaking ito? At ito po ang lalaking si Elias. Ikalawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 11. Kayo na po ang magbasa upang lubos ninyong maintindihan sa inyong mga Biblia. Ito po ang lalaking si Elias, na dahil nga po sa kanyang pagtatapat sa Diyos, lumakad na kasama ng Diyos, hindi lumiko sa kaliwat kanan katulad ni Enoch, nagpasugo ang Diyos ng karosang apoy. Isang karo
na naglalagablab na apoy, pati ang mga kabayo nito, naglalagablab na apoy. Ang tingin ni Eliseo habang tinatangay siya sa langit, paikot-ikot, mga kapatid, tinangay si Elias. Bakit? Sapagkat lumakad ng buong katapatan na kasama ng Diyos. Isipin niyo yan. Iisang tao na naman. Ikalawang tao yon na hindi nagkasala. Tinangay ng Diyos sa langit. Bakit nga pinagsisihan ng Diyos? 2013 na. Bilyon-bilyon na ang mga tao sa buong mundo. May ilang bilyon na tayo ayon sa estatistika. Halos nagsisiksikan na rin ang sanglibutan. Napakarami na ng tao. Pero wala pa rin lumalakad na kamukha ni Enoch at kamukha ni Elias. Mga kapatid, nagsisisi siya. Hanggang ngayon kung sino-sinong Diyos ang tinatawagan ng mga tao. Ngayon, bakit nga hindi itinulot ng Diyos na sila'y sumapit sa kamatayan? Bakit si Enoch? Bakit si Enoch at si Elias? Alam natin, sila'y mga tao. Pero hindi nga nakagawa ng kasalanan, kaya tinangay na sa langit. Ayaw na ng Diyos na danasin pa nila ang libingan. Bakit nga? Ano ang dahilan? Hebreo 11:5. Ano ang nagdala sa kanila? Para maging mga tapat na anak sila ng Diyos. Sa pananampalataya si Enoch, inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, pinatutunayan sa kanya na kay Enoch, at gayon din kay Elias, siya naging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit hindi na ipinahintulot ng Diyos itong taong ito, si Enoch at si Elias? Hindi na kayo mamamatay. Dadalhin ko na kayo sa langit, diretso na! Diretso! Bakit? Ano ang sikreto? Naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nang hinayang ang Diyos Pinagsisisihan kong nilalang ko ang tao. Bilyon-bilyon ang mga tao hanggang ngayon pinalalago ko sa bilang, pero hanggang ngayon dadalawa pa lang ang nakakalugod sa akin. Sipin niyo yan? Hindi ba ang laki-laki naman ng pagkakawi ka nga, diferensya niya? Kutakot-takot ang mga tao, nagsasabi, I am born again, I belong to this and that, I am a church of blah blah blah. Bakit hanggang ngayon hindi pa kayo tinatangay sa langit? Katulad din nga na sinasabi sa Mateo 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan. Kung magkagayon, ikalawang pagparito na, ba't hanggang ngayon buo pa ang mundo? Ang Iglesia Apostolika Katolika Romana nagpasimula 525 years, panahon pa ni Constantino, at nang naghali-haliling mga emperador, ang simbahan ng Roma, mga kapatid, ang dakilang Babylonia, ba't hanggang ngayon hindi pa nagugunaw ang mundo? Ang Protestantismo nagumpisa sa pintuan ng Wittenberg nang ilagay ni Martin Lutero sa daanan ng Universidad ng Wittenberg ang kanyang pamamahayag ng kasinungalingan at kasamaan ng Papa sa Roma at ng Simbahang Katoliko. 1520. Ilang daang taon na hanggang ngayon, hindi pa nagugunaw ang mundo. Ay mga Protestante, yung mga iglesia ni Manalo, yung mga kung ano-anong dating daan, Kibuloy, kung ano-anong mga iglesia, mga Mormons, Sabadista, Jehovah, milyon na ang miyembro nila. Ang lalaki ng katedral sa buong mundo, hindi pa rin nagugunaw ang mundo. Bakit? Hindi kayo ang sinasabi ng Panginoon, ebanghelyo ng kaharian na iniintay ng sanglibutan. Alin yan? Yung iglesia ng Diyos na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Mga magulang, yung iglesia, pinamuhunanan ng Diyos ng kanyang sariling buhay na napakahirap dumami. Bakit? Ayaw nang tanggapin ng mga tao Bakit? Libre! Pagka libre at saka mabuting kaparaanan itinuturo sa inyo, ayaw niyong tanggapin. Pagka may darating sa bahay ninyo, magdadala ng birin Maria, magpapakain pa kayo, magbibigay pa kayo ng ikapo, magbibigay pa kayo ng abuloy, pagka yung mga Protestante, pagka mga Mormons ang darating sa inyo, tatanggapin ninyo. Pag iglesia ng Diyos, ayaw ninyo. Bakit? Wala kaming membrong presidente, hari, wala kaming mga membrong mga maharlikang mga tao.
Pero pagka mga iglesia ni Manalo at iglesia, kung sino-sinong iglesia, tinatanggap ninyo. Bakit? Mga maharlika ang mga membro, mga artista, mga mayayaman, mga matatalino. Kapatid na Cirilo, may membro ba kayo senador? Wala! Ay, nako, yan ang dahilan. Kaya nang nagsisisi, nila lang itong mga tao eh. Ngayon, ano ang payo sa atin upang huwag magsisi ang Diyos sa atin? Makinig kayo. Si Enoch, si Elias, nakalugod eh. Natuwa ang Diyos kaya hindi na kayo mamamatay. Hindi ako nagsisisi, nilalang ko kayong dalawa. Enoch, Elias, lumakad kayo sa akin ng matuwid. Dadaling ko kayo sa langit. Ay sa huling araw, ako, kayo, tayo. Sa huling araw na ito, paano ang pinapayo ng Diyos para siya malugod sa akin, sa inyo, sa atin, kahit na tatatlo, apat, wawalo tayo. Katulad ng daong ni Noe. Ano ipinapayo? Huling talata. Makinig tayo mabuti mga kapatid. Ang gaganda ng aral natin. Ito po ay tinuturo. Unang Timoteo 2:3. Ito ang payo ng Diyos para makalugod tayo sa Kanya. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ayan. Ano ang gagawin natin kapatid na Cirilo para maging katulad tayo ni Enoch at ni Elias? Nalugod ang Diyos sa kanila. Ito'y ay mabuti. Unang Timoteo sa kanyang 2:3. Ito'y ay mabuti. Ito'y nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 2:4. Na ano? Ano ang ibig niyang gawin natin? Na siya, ang Diyos, may ibig na ano? Ang lahat ng mga tao ay mangaligtas sa paanong paraan at mga kaalam ng katotohanan. Ayan lang ang kailangan natin. Paano natin matitiyak na hindi magsisisi na nilalang ng Diyos si kapatid na Cirilo, si kapatid na Rosita, si BJ, si Joel, si Malu, mga miyembro sa loob ng iglesia. At para makatiyak tayo, sa ikalawang pagparito, tatangayin din tayo ng alapaap. Makakasama tayo kung tayo mga buhay pa. At kung tayo nangamatay naman, tayo unang bubuhayin para dalhin sa langit. Kamukha ni Enoch at ni Elias. Mga kapatid, ang pagkakaiba lang natin sa kanila, sila hindi na namatay. Kung mamatay man ako, walang bali yun. Basta sa ikalawang pagparito, mati ako, nakalugod ako sa Kanya. Tatangayin ako para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makaalam ng ng katotohanan. Napakaganda. Ano ba ang katotohanan? Sa Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Mga kapatid, ano ba ang salita ng Diyos? Romanos 7:12, ang utos ay banal, ang utos matuwid at mabuti. Ano ang dapat natin gawin sa salita ng Diyos na mga utos pala ng Diyos? 12:13 ng Ecclesiastes, sundin mo ang kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan ng mga tao. Saan natin gagawin ang pagsunod sa utos ng Diyos? Ezra 7:23, mga kapatid, ang lahat ng kabanalan, ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, gagawing lubos. Saan? Sa bahay ng Diyos ng langit. Ano ba ang bahay ng Diyos ng langit? Unang Timoteo, kung ako'y magluwa, 3:15, ng mahabang panahon, iiwanan muna kita, Timoteo, para matuto ka kung ano ang iyong uugaliin. Saan? Sa loob ng bahay ng Diyos. Sino ba ang Diyos dito? Nabuhay! Ang Diyos mo rito, hindi si Maria na patay. Ang Diyos mo rito, hindi si Lorenzo Ruiz na patay. Ang Diyos mo rito, hindi tao. Ang Diyos mo rito, hindi larawan, hindi pilak, hindi ginto. Ang Iglesia ng Diyos na buhay, na bahay ng Diyos. Ito ang haligi. Ito ang suhay ng katotohanan. Sa makatwid, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang iglesyang itinayo niya sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Mga kapatid, humigit kumulang anyo 32. Sa Mateo 16:18, alam natin yan. At ang iglesyang ito ang Diyos na buhay. Kaya naman sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, 10:20 ng Ebreo,
ito ang bago at buhay na daan. Hindi po kami yung dating daan. Yung dating daan, matagal nang tapos yun. Yung dating daan, yun ang pangingili ng araw ng Sabat. Yun ang pangingili ng ikapo. Yun ang pagbibigay na ikapo. Yun ang pagbabawal ng pagkain ng baboy. Yun ang dating daan na kung saan ang sinusunod yung titik, yung kautusan sa 2 tapyas na bato at sa mga propeta, aklat ng mga propeta, na ngipin sa ngipin, pumapatay. Hebreo 10:20, ito ang bago't buhay na daan sa katawan ni Kristo, sa makatibbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito po namin kayo inaanyayahan, at para nga po tayong makalugod, mga magulang, ang wika 13:16 ng Hebreo, to do good and to communicate. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayan. To do good and to communicate. Makinig kayo mga kaibigan namin, no? Ito hindi namin binabasa sa Tagalog. Bakit po? Hindi kami kamukha ng ibang relihiyon, lalo na ng mga iglesia ng tao, na ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Puro abuloy. Kaya yung mga Pilipino, hirap na ginagatasan pa ng mga relihiyon nila. Ayan, 13:16, ayan, utos ng Diyos, ang paggawa ng mabuti. Ano ang mabuti? Salita ng Diyos, sundin mo. Ano pa ang pinag-uutos? Ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Kaya huwag kayong makakalimot, Anibersaryo na naman, yung mga envelope ninyo, yung birthday ng matanda, huwag niyong kalimutan. Abuloy sa kapangasiwan, abuloy sa may sakit, abuloy sa korista, abuloy sa mga magbuo, abo. Puro abuloy, puro salapi. Tapos makikita mo yung obispo, yung asawa, yung mga anak, namumuhay ng masagana, ang mamahal ng kotse, ang daming mansion sa buong mundo. Mga magulang at mga kapatid, may private army pa. Pagkatapos ang mga membro na kahalungkat ng basura para may makain lang. Mga kapatid at mga magulang. Ito po ang natutuhan natin. At nagsisi ang Diyos sa 1:6 ng Genesis na nilalang niya ang mga tao. Hindi nagkasala ang Diyos, pinagsisihan niya. Bakit ba nagawa ko itong mga taong ito? Sa larawan ko pa, tapos hindi naman pala ako susundin. Yan ang pinagsisihan. Ang ibig ng Diyos, lumakad tayo sa lahat ng gawang mabuti. Ang ibig ng Diyos, manatili tayo sa kanyang mga aral at mga palatuntunan. Totoo ba yan? Unang Korinto 15:1-2. Pinatatalastas ko sa inyo ang wika ni Pablo. Ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan, maliban na kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ito po ang itinuro sa atin. Sana kayong mga kaibigan namin, buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Hindi namin pinagsamantalahan ang sino man sa inyo. Hindi kami nangangaral para mahabag kayo sa amin, padalang kami ng abuloy, padalang kami ng tulong. Hindi namin kailangan ang lahat ng inyong mga tulong. Kung parang kayo napipilitan lang, mga kapatid, inaanyayahan namin kayo. Magsama-sama tayo, makinig at sundin ang katotohanan. At kung makita ninyong kayo'y nasa pamumuno ng tao, lumayas kayo sa mga relihiyon na yan. Galatias 1:8-9. Kahit na kami, o mga anghel sa langit, ang wika ni Apostol Pablo, bumaba sa lupa at mangaral sa inyo ng ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap sa amin, itakwil ninyo, layasan ninyo. Dito namin kayo dinadala. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang presidente, ang may-ari, Panginoong Hesus Kristo. Hindi kailanman ang iglesia pag-aari ng isang pamilya. Kaya nga nakikita ninyo ano nangyayari? Pag namatay na yung obispo, pamana sa anak. Pag namatay yung anak, pamana sa apo. O yung iba naman, kung walang anak, walang apo, sa kumpare, sa kaibigan, sa mga runner nila nung araw. Kakunsyaba sa kalokohan. Ay, Panginoon kong Diyos, pinanghihinayangan ko ang gaganda ng mga aral na ito. Sana ito, tanggapin ninyo
na may kaamuan at magsama-sama tayo dito. Mga kapatid at mga magulang, dito kaluluguran tayo ng Diyos. Sapagkat wala tayong nililinlang, walang pinagsasamantalahan. At bagaman nalalaman natin kailangan ito'y maipahayag sa lahat. Kung gusto ninyong tumulong, ang tulong na ibig namin isi-share lang ninyo sa Facebook, sa internet. Isi-share nyo lang sa mga anak ninyo na nasa ibang bansa, na may internet, may Facebook, may Twitter, o merong Google account. Mga kapatid, libre! At kung gusto naman ninyong tumulong para sa ikapagpapatuloy ng ibang walang Facebook, walang internet, hindi sila mga techi, walang kaalaman sa computer, meron tayong pinadadala ng mga CD-ROM. Gumagastos tayo ng selyo, ng envelope, ng papel. Kung ibig niyong makatulong, mga kapatid at mga magulang, hindi namin ipinagbabawal, tatanggapin namin kung wika nga, maligaya kayo sa inyong banal na hangarin na makatulong sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero para gamitin namin sa aming mga sariling kapakanan, huwag nawang mangyari. Mga kapatid, huwag na kayong umabuloy kung nag-aalinlangan kayo sa amin. Hindi pa kami pinababayaan ng Diyos. Bagaman kakaunti kami rito, na ibabahagi pa namin sa maraming mga tao yung aming kaunting biyayang tinatanggap sa Diyos, ibinabahagi namin yung mga tumatanggap ng mga CD-ROM ng libre mula sa amin. Mga kapatid, kung kailangan ninyo ng imnaryo, kailangan ninyo ng mga awiting nasa CD-ROM, padala lang ninyo sa amin ang inyong address, padadala namin kayo libre at walang bayad. Tinanggap namin ang walang bayad, ibinabahagi namin sa lahat ng may ibig na walang bayad. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Tayo po ay maghahandog na muli ng isang maikli at may espiritong awitin. Awitin natin ang bilang 70, unang estrofa at koro po lamang. At tayo po muling maninikluhod at magpapasalamat sa Diyos. Ako po ang mananalangin. Maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo, mga kapatid. Tayong lahat na buhay sa mundo ng kapigatian, kung saan din ay walang ahakay siya ang kaasa-asa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ang Diyos na kapita-pitagan at pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Sa banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus, itinitiklop namin muli ang aming mga tuhod. Wala pong sawa kaming gumagambala sa iyo. Ama, tanggapin mo po ang aming tao sa puso. Walang katapusang mga pagpapasalamat. Salamat, Ama, muli mong pinakain kami ng iyong mga banal na aral at nalalaman namin, Panginoon, na ito po ay lalangkapan mo ng bisa at kapangyarihan
Huwag lamang naming mapakinggan, Panginoon, kung hindi magkaroon ng pamumunga sa lahat ng mga taong magsisipakinig nitong iyong mga dalisay na aral. Ama, una po sa lahat, kung kami po ay nakikitaan mo pa ng karumihan, kung hindi pa rin kami nagiging kalugod-lugod sa iyo, maawat mahabag ka sa amin bago kami maghiwa-hiwalay, Ama. Lubusan mo sanang patawarin kami sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, isinasamo namin sa iyo na kung ito'y mapakinggan ng lahat ng mga kinauukulan, una na nga po ng iyong mga anak sa iyong banal na iglesia, at ng aming mga anak, mga manugang, mga apo't mga mahal sa buhay, at ng aming mga kaibigan. Bigyan mo nawa silang lahat ng mga banal na pagkatakot sa iyo. Matutuhan nawa nila ang aming napakinggan na kami kinakailangang mga buhay, na ang buhay na ito'y gugugulin lamang namin sa paglakad sa iyong mga banal na kautusan at mga palatuntunan. Kung paanong nangabuhay ang iyong mga unang mga lingkod na tulad po ni Enoch at ni Elias. Tutulungan mo lamang kami, Panginoon, sa araw-araw. Gagabayan mo lamang kami ng iyong diwang banal. Manatili kami, Panginoong, may banal na takot sa iyo. Manatili kaming tagatupad at hindi tagapakinig lamang. At naway abuti naming masumpungan ang iyong ikalawang pagparito, o kung kami man ay bawian mo na ng aming mga hiram na buhay. Sa iyong pagdating, pangunahin, bubuhayin mo po kami, Panginoon. Tutulungan mo pong kaming lahat ay makarating doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, maawat mahabag ka po sa amin. Sa linggo po ng umagang ito, muli nawa iyong ipagpala, iyong nawang ibasbas at ibendisyon sa amin sa pagkasangkapan po ng iyong hamak na lingkod. Ang iyong banal na pagpapala at ang iyong banal na bendisyon, at sinasampalatayanan po namin, palalawigin mo po ang aming mga hiram na buhay hanggang sa darating na mga Huwebes po at mga Linggo. Masusumpungan mo nawa kaming hindi nakakalimot sa pag-aaral at pakikinig ng iyong mga banal na palatuntunan. Ang lahat ng ito, Ama, ipinagtatagubili namin, isinasamo, maging ang mga bagay na hindi nasambitla ng iyong hamak na lingkod, dagdag po na ipagkakaloob mo po sa amin sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Panginoon aming Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na pumapatnubay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito ay nanikluhod kami sa ipong harapan at kami po ay nakakinig na ipong mga banal na mga aral. Amen. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito
Ganyan po, Panginoon, sa lahat yung pagpapala sa bawat sa amin. Amen. Kaya po, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan ang mga munting salaping amin na pagkiyanan. Nawa ito po'y magamit po ng ipong kapangasiwaan at ganyan po, Panginoon, ng mga taong nangangailangan. At sana po, Panginoon, sana po umasal po ito'y maging kasangkapan sa paghasik pa po niyo mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo. Sana huwag na kami pagsasawaan. At sa mga susunod na na aming mabuhay, muli niyo po kami makita naglilingkod at umaaga po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, amin niyo pong sinasama, Panginoon, sa iyo, na ang lalaking tinagod niyo po, Panginoon, sa mga araw na ito upang maghatid sa amin niyo po mga banal na aral. Nawa, Panginoon, bibigyan niyo po sila ng mga kalakasan at ng mga katalinuhan nagmumula po sa ibang banal na kaitaasan. Amen. Muli, Panginoon, sa umaga ito'y magkaawahalig mga magkapatid. Iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kanigil na tahanan, iba tutungo sa kanigil na paghanap-buhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming mapatunguhan ligtas lahat ng mga kapahamakan. Siya nga po. Panginoon po namin, Diyos, marami kaming mga kahilingan, Ama, dapat kami umaasa na ito idadadag niyo po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, magalang po namin hinihiling sa dakilang pangalan ng Diyos na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay luwalhatin, anak ating purihin, Espiritu mangalib, laging ipanubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay na inaalipin ng mga mabibigat na karamdaman, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. May Jesus na hawak sa aking Kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hihiwalay ang kamay ni Jesus.